Katatapos lang natin ng malaking pagtitipon ng 5 gabi sa tabernakulo, kung saan, sa biyaya ng Diyos at Kanyang tulong, napagsumikapan kong maigi sa pamamagitan ng mga kasulatan na ilagay sa pagsasaayos ang Iglesia ng Panginoong Yesus Kristo, gaya ng sinasampalatayanan natin sa Branham Tabernacle. The first thing I wish to say is that ang unang bagay na nais kong sabihin ay ang pastor ang may buong pamamahala sa tuwina sa tabernakulo kapag wala ako, at umaalalay lang ako sa pastor sa tuwing bumabalik ako. Kaya siya ang may buong pamamahala na magpalit o gawin ang anupaman na naisip niya na pinakamainam sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo habang wala ako. Naniniwala tayo sa isang apostolikong iglesia na itinuturo ang apostolikong mga pagpapala para sa mga tao sa panahon na ito. Naniniwala tayo sa buong ebanghelyo at naniniwala na ang lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na sinalita mismo ng ating Panginoong Yesus Kristo ay lalakip sa Kanyang iglesia hanggang sa pagbabalik niya. Naniniwala tayo sa mga bagay na yan. At naniniwala na ang mga bagay na ito'y kailangang maisaayos, na ang iglesia ay mailagay mismo sa kaayusan. At bawat iglesia ay may turo at aral, pagsasaayos at disiplina. Ang iglesia natin walang sistema na miyembro lang ang pwedeng makisama. Naniniwala tayo na ang pangkalahatang iglesia ng buhay na Diyos, ang ating mga kapatid na lalaki at kapatid na babae, at ang lahat ay malugod na tinatanggap sa tuwina, kahit na ano pang denominasyon ang kinabibilangan nila, dito sa Branham Tabernacle, sa 8 at Penn Street sa Jeffersonville, Indiana. Naniniwala tayo sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga taga-Roma 5:1. Sinasampalatayanan natin yan na matapos na ang isang tao'y aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, siya may kapayapaan sa Panginoong Yesus Kristo. Pero posible nga na ang siyang tao na ito'y may mga gawi pa rin, tulad ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, paggawa ng mga bagay na di niya dapat gawin, maruruming mga gawi ng laman. Pagkatapos, naniniwala tayo na ang dugo ni Yesus Kristo'y nagpapaging banal sa taong ito para sa gawain ng Panginoon. At dito'y naniniwala tayo sa pagpapaging banal, batay sa mga Hebreo 13:12 at 13. Kaya naman si Jesus, upang kanyang banalin ang mga tao sa kanyang sariling dugo, ay nagbata sa labas ng pintuan. At naniniwala tayo na ang pagpapaging banal ay itinuturo sa bagong tipan. At sadyang para sa mga mananampalataya sa kapanahunan ng bagong tipan na ating kinabubuhayan ngayon. At naniniwala rin tayo na pagkatapos na mapaging banal ang tao, ang maruruming mga gawi mawawaglit mula sa tao na yon. Siya'y isang mananampalataya na ng Panginoong Yesus Kristo, at ang mga gawin niya ay wala na. Naniniwala tayo na pagkatapos nga'y marapat na siya para sa pagbabautismo ng Espiritu Santo na dumarating bilang pagpupuno ng mananampalataya. Tapos, kapag ang mananampalataya, ito nga'y katulad ng maraming beses ko nang itinuturo, katulad ito ng pagpulot ng isang baso mula sa bakuran ng manukan. Ang pag-aaring ganap ay pagpulot dito. Iyahanda para magamit na may paglalayon sa puso. Yun ang ginagawa ng Diyos sa isang makasalanan. Marami pa rin siya. Pagkatapos, nilinisan siya sa pamamagitan ng dugo ni Yesus Kristo. At ang salitang pagpapaging banal ay isang tambalang salita na ang ibig sabihin ay linisin at isang tabi para sa gawain. Sa lumang tipan, pinagiging banal ng altar ang sisidlan, at yun ay isinasantabi para sa gawain. Naniniwala tayo na inilalagay ng Espiritu Santo ang siyang sisidlan na yun sa gawain, na ang Espiritu Santo'y hindi karagdagang baitang ng biyaya, kundi ang siyang biyaya na pinupuno ang mananampalataya na makaabot sa dako ng mga tanda at mga kababalaghan, gaya ng apostolikong mga kaloob na binanggit sa unang mga taga-Korinto 12.
na nahahayag sa pamamagitan ng mananampalatayang ito kapag ang Espiritu Santo'y papasok para pakilusin ang kaloob. Naniniwala ako na itinuturo ng kasulatan na ang mga kaloob at pagtawag ay hindi nagbabago, na nung ipinanganak tayo sa mundong ito, ipinadala tayo rito sa isang layunin, na yun ay sa Diyos. At bago tayo tumanda, noong bata pa tayo, ang mga kaloob na taglay natin mula sa Diyos ay narito na sa atin noon pa. At sadyang ang ginagawa ng pagpupuno ng Espiritu Santo'y ilagay ang mga kaloob na ito na umiral. Pero taglay na natin ito sa simula, gaya ng mga guro at mga apostol at mga propeta at mga kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika at siyam na espiritual na kaloob, batay sa unang mga taga-Korinto 12. Ngayon, naniniwala tayo na ang mga kaloob na ito'y umiiral na ngayon at ang mga ito'y dapat na nasa bawat lokal na iglesia. Gayong sa ganito, nasumpungan natin sa buong mundo na masyadong marami ng pagkapanatiko ang kumakalawit sa mga tao na nagaangking mga apostolikong mananampalataya raw sila. Gaya nga ng kung papaano sa ibang sekta at iba pa, may mga panatiko rin tayong nagsulputan. Ganoon sa Tina, meron tayong mga ganoon sa mga kapanahunan. Meron silang ganoon noon nung panahon ng mga apostol. At gaya ng sinabi ni Pablo roon, na kung papaanong may susulpot at ihikayatin sila palayo tungo sa ibang turo't aral at kung ano pa. Kaya't ang sabi niya sa katuruan niya mismo, sabi niya, kung may isang anghel mula sa langit ang magtuturo ng iba, kaysa sa itinuro niya, siya'y masumpa. Kaya tayo, sa Branham Tabernacle, sa 8 at Penn Street dito, sinisikap nating sumunod sa mga turo ng bagong tipan. Dahil naniniwala tayo na si Jesus Kristo bilang anak ng Diyos. At si Pablo na apostol ay tinawag at piniling sisidlan sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos na isugo sa iglesyang hentil para ilagay ito sa kaayusan. Ngayon, naniniwala tayo sa pagbabautismo sa tubig sa Branham Tabernacle sa pamamagitan ng paglulubog sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo na siyang apostolikong katuruan ng Biblia. At naway, ang lahat ng mga miyembro o mga dumadalo sa Branham Tabernacle na nagnanais nito, maaari sa anumang oras, humiling na may lubog sa pangalan ng Panginoong Yesus, maaaring konsultahin ang pastor. At kung nakapagsisi na sila at sumasampalataya sa Panginoong Yesus Kristo, tutungo ang pastor agad-agad kahit sa mga oras na yun mismo kung magagawa niya, nabautismuhan sila kagad. Ito nga ang magdadala sa kanila tungo sa pakikiisa ng mga mananampalataya. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig ay dinadala tayo nito sa pakikiisa. Pero sa pamamagitan naman ng pagbabautismo sa Espiritu Santo, tayo dinadala patungo sa pagiging bahagi bilang mga bahagi ng katawan ni Yesus Kristo na nasa buong palibot ng mundo. Ngayon, isa pang bagay na sinasampalatayanan natin ay ang paghahayag ng Espiritu'y ibinibigay sa bawat isa upang maging kapakinabangan naman. Ngayon, naniniwala tayo na kapag ang mga kaloob na ito at iba pa ay kumikilos na sa loob ng iglesia, na minimitin natin inahangad na ang mga taong pinagkalooban ng Espiritu ay dumako at sumamba kasama natin. Ngayon, sa maraming dako, nasumpungan natin na kapag ang mga kaloob na ito'y nasa mga tao, di maintindihan ng mga tao kung papaano at kailan ba gagamitin ang mga kaloob na ito. At dahil sa pilit nilang paggawa, nagdadala lang sila ng kasiraan, na naniniwala tayo na yun ang gagawin ni Satanas para ibunsod ang mga tagalabas, mga di mananampalataya at iba pa, na matakot sa kamanghamanghang kaloob na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa iglesia sa mga araw na ito. Sinabi ni Pablo, kapag may baguhan na dadako sa atin at lahat tayo magsasalita sa iba't ibang wika, hindi ba't ang tao na yun ay aalis at sasabihin na mga baliw tayo? Pero kung may isa na magpropropesiya at iahayag ang lihim ng puso, mangyari nga na sila'y magpapatira pa at magsasabi, tunay, ang Diyos ay kasama nyo. Ngayon, naniniwala tayo na ang mga espiritual ng mga kaloob sa kalagitnaan ng mga mananampalataya ang tampok sa panahon na ito. Hindi tayo makakapaniwala na may tao na mangangaral sa ilalim ng inspirasyon at pagkatapos o siya'y kinasihang tagapagturo at pagkatapos tatanggihan ng kaloob ng pagpapagaling o kaloob ng pagpropropesiya o pagsasalita sa iba't ibang wika o pagbibigay interpretasyon ng mga wika o ano pa bang ibang mga kaloob na ito. Kaya naman, heto ang paniniwala ko sa salita ng Diyos
na pamamaraan na ang Branham Tabernacle sa 8 at 10th Street dito sa Jeffersonville ay dapat na kumilos. Sa tingin ko, ang unang bagay ay paniwalaan na ang mga bagay na ito na sinasabi ko ay kailangan at kinakailangang magawa sa ganitong paraan sa Branham Tabernacle para umunlad ito sa Panginoon. At kung dumating ang anumang panahon na ito'y kukwestiyonin, ang taong kinukwestiyon tungkol dito ay maaaring kumonsulta sa akin kung di sila makalapit sa pastor o konsultahin nila ang pastor. Kung narito ako at nakauwi mula sa ilang mga lakad, ikagagalak ko na umagapay sa mga miyembro o sa pastor anumang oras, at ang mga bagay pong ito'y nakabatay sa kasulatan, at naniniwala po akong ito ang kaayusan sa iglesia. Iniisip ko unang-una na ang bawat miyembro o bawat mananamba ng Branham Tabernacle ay marapat lang na mag-umapaw sa makalangit na pag-ibig sa isa't isa hanggang sa itungay ang mga puso nila'y manabik sa isa't isa kapag oras na para maghiwa-hiwalay, naiiwan ang isa't isa pagkatapos ng gawain sa gabi. Ako po'y masugid na mananampalataya ng makalangit na pag-ibigan. Sinabi ni Pablo na katunayan yun ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan nito, lahat ng tao'y makikilala na kayo'y aking mga alagad. Sabi ni Jesus, kapag may pag-ibig kayo sa isa't isa, at naniniwala tayo na ang pag-ibig ng Diyos ang nagpadala kay Jesus Kristo sa lupa para mamatay para sa ating lahat. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugod niya ang bugtong niyang anak na ang mananampalataya sa Kanya ay di mapapahamak. Bagkus, magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ang walang hanggang buhay na tinutukoy rito ay sariling buhay ng Diyos. Dahil naging mga anak na lalaki at mga anak na babae tayo ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo na siyang binhi ni Abraham, at ipinagkaloob sa atin ang pananampalataya na tinaglay noon ni Abraham nung siya'y manampalataya sa Diyos bago pa siya natuli. Ngayon, ang kasunod na bagay, naniniwala tayo na ang mga mananambang ito ay dapat na magtipon na sama-sama ang mga taong ito na pinagkalooban, gaya ng mga nagsasalita sa iba't ibang wika at nakatatanggap ng mga kapahayagan at mga interpretasyon at iba pa. Ang mga miyembrong ito o ang mga mananampalatayang ito, ang ibig kong sabihin, ay dapat na magsama-sama ng mga 45 minuto o 1 oras bago magsimula ang gawain. Dapat kasing maaga rin ng pagbubukas ng simbahan, at ang mga mananampalatayay magsama-sama sa mga gabing tulad nito. At mga 45 minuto o 1 oras bago simulan ang mga gawain. Naniniwala ako na ang Branham Tabernacle sa lahat ng pagkakataon ay dapat may puspos ng espiritong pianista na pupunta ng maaga, puspos ng Espiritu Santo, tutugtog siya ng time team. Sadyang time team na espiritual na musika, gaya ng doon sa may krus ang tagapagligtas ay namatay, doon sa paglilinis ng sala ko'y aking saysay, doon sa puso ko'y ang dugo'y inilagay, luwalhatiin ang kanyang pangalan. Yan bang kagaya nun? Nearer, my God, to thee. Bato ng mga kapanahunan na dahil sa akin tinapyasan. O near the cross. O para pong ganun, ng time team, habang pinagbubulay niya ng tuloy-tuloy ang Espiritu Santo, lalaki man o babae, anuman ang pianista. Tapos naniniwala ako na ang mga mananamba na papasok, dapat salubungin sila at yung kanilang isasabit yung mga balabal at mga sombrero nila. Ihahatid sila sa upuan nila nang may magiliw na pagtanggap na magagawa lamang ng mga aser at mga diakono na puspos ng Espiritu Santo at nang may pag-ibig para siguraduhin mismo ng maayos ang pagpapalakad ng Iglesia ng buhay na Diyos. Ang mga mananambang ito ay di dapat magkwentuhan sa isa't isa o makipag-usap sa katabi at gagawa man ng ingay sa loob ng simbahan. Ang dapat nilang gawin ay magpisan-pisan. Unang-una, dumulog sa tahimik na pananalangin, marahil sa may altar ng kaunting sandali, walang malakas na pananalangin, dahil maistorbo mo ang iba. Tahimik lang na pananalangin, kayo'y nasa pagsamba. Hayaan niyong tumimo yon. Sumasamba sa inyong espiritu. Pagkatapos, bumalik na sa kinaupuan niyo. O hindi niyo kailangang dumako sa may altar. Pwedeng pumasok at magpunta agad sa upuan niyo, maupo, makinig sa musika, ipikit ang mata, iyuko ang ulo, at manatiling tahimik
na sinasamba ang Diyos sa kabuuan yon. Pagkatapos, kung ang Espiritu ay maghahayag ng bagay sa isa, o may mapupuspos ng Espiritu na makapagsasalita siya ng iba't ibang wika, haya't ang taong ito'y tumayo at ibigay ang mensahe, at bawat isa'y dapat na manahimik hanggang sa ang pagpapaliwanag ay dumating. Kapag dumating ang paliwanag, hindi dapat yun basta pagsisipi sa kasulatan o kung ano na walang ibig sabihin. Kailangan mensahe yun na direkta sa iglesia, dahil kung hindi, gaya lang ito ng iniisip natin na sa laman yun. Marami na tayong nasaksihan na ganon. At kaya ngayon, naniniwala ako ang Espiritu ay sadyang dapat sa pangungusap lamang para sa ikatitibay ng iglesia. At ngayon, yun nga'y dapat mensahe na parang ganito marahil nakakatipon ang mga tao sa panahon na gaya nito. May darating na mga taong may sakit, marahil may isang lalaking nakaratay, paralisado o parang ganon. Di nyo pa nakikita ang lalaking ito kahit kailan. Pero kapag dumating na yung interpretasyon, ay dapat na parang ganito, na kapag yung interpretasyon o yung nagwika nun ay magsasabi, bueno, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang lalaking ito na nasa kalagitnaan natin ay mula sa ganito at ganong lugar. Tapos ilalarawan ng lugar. At sasabihin, ang lalaking ito ay paralisado dahil 3 o 4 na taon ang nakararaan, o kung ano paman ang kaso. Nakagawa siya ng bagay na masama, tulad ng iniwan niya ang asawa niyang babae at mga anak at tinakbuhan sila, at nahulog siya sa isang truck o parang ganon, at napinsala, at yun ang nagparalisa sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung magsisisi siya mula roon at mangangako na babalik sa kanyang asawa at makikipagkasundo sa kanya, kung ganon, gagaling siya ngayon at makababalik sa kanyang pamilya. At pagkatapos, bago magsalita ng anuman ng kahit sino, kailangan may 2 o higit pa na kalalakihan o mga tao sa loob ng gusali na mga solidong espiritual sa turo't aral ng Ebanghelyo na may taglay na mainam na espiritual na pagkilala ang tatayo at magsasabi, ito'y sa Panginoon. At kung hindi yun magkatotoo, kung ganoon, hindi dapat mabanggit ang pagsasalita sa iba't ibang wika sa iglesia. Kung may magsasalita sa iba't ibang wika, ang sabi ni Pablo, kung walang tagapagpaliwanag at kung ano pa, magsalita sila sa tahanan o kung saan man ito, dahil pagpapala lamang sila sa kanilang sarili at hindi yun para sa ikatitibay ng iglesia. Pagkatapos, ang taong ito, matapos ng pagsasalita at yung pagpapaliwanag, kaya't 2 o 3 tagapagpasya, batay sa turo't aral ni San Pablo sa Biblia, na dapat pagpasyahan ito ng 2 o 3 tagapagpasya. Tapos, yung tao na pinag-uukulan nito ay palalapitin. At heto, marahil may tatalaga na isang tao o pastor o kung sino na dadako at papatungan ng mga kamay ang taong ito na may sakit o dalamhati at sila'y gagaling. Pagkatapos ay bunsod ang pastor o kung ibang tao ito, sino man ito na itinalaga ng Espiritu Santo na lumapit at manalangin ng pananalangin ng pananampalataya, ibunsod sila na lumapit at magministeryo sa naturang tao ayon sa sinabi ng Espiritu. Tapos sa sandaling yun, yung naturang tao na at kung ano man ang sabihin ng Espiritu Santo ay mangyayari agad-agad, gaya nga ng kung papaanong ibinigay yun ng Espiritu Santo. Tapos, maaring magbunyi ang mga tao at magpasalamat at purihin at sambahin ng Diyos dahil ninanais ng Diyos na masamba. Tapos kanilang iyuyuko ang kanilang mga ulo at mananalangin uli para makita kung may isa na namang mensahe na ninanais ng Espiritu Santo na mahayag sa mga kaloob na ito bago. At pagkatapos, kung may pagkakataon na may magsasalita ng iba't ibang wika, at magbibigay ng interpretasyon at ang mga tagapagsiyasat nito ay magpapadala ng tao na tatanggap. Kukuha sa anuman na sinabi na mangyayari at di yun nangyari. Kung ganoon, ang buong grupo nila ay kailangang dumako sa altar at manalangin sa Diyos na alisin ang espiritu na yun mula sa kanila dahil wala ngang may ibig sa espiritong gaya nun. Naalaman natin na huwad yun at sa kaaway yun at hindi sa Diyos dahil katotohanan lang ang maaring sabihin ng Diyos. Ang bagay na ito'y dapat malinaw na nauunawaan ng iglesia bago kayo mag-umpisa rito sa bagong kaayusan na ito. Tapos marahil,
Siguro may mangyayaring ganito. Sasabihin ng mensahe sa isang kapatid na lalaki, marahil sasabihin na ang kapatid na ito na naninirahan sa tabi ng riles ng tren o kung ano, siya'y dapat lumikas mula roon. Dahil magkakaroon ng malaking aksidente sa daan o kung ano, o parang ganon. At paunlakan ang mga tagapagsiyasat matapos ng iglesya ay mabigyan ng kapahintulutan para makapagsalita o maisalang ang mensahe na sinambit kung ang pagpapasya ba nila'y ito'y sa Diyos. Pagkatapos ay antabayanan at tingnan kung yun ba'y mangyayari. At kung yun ay mangyari, salamat sa Diyos at kayo'y maging kaaya-aya. Kaaya-aya sa inyong puso sa Kanya. At pagkukulan siya ng papuri at pagsamba at magpakumbaba. Sa lahat ng mga bagay ay magpakumbaba. Huwag na huwag niyong ipagmamalaki ang inyong sarili na darating ka sa punto kung saan akala mo'y mas maalam ka pa tungkol doon kaysa sa inyong pastor o sa iglesia na inyong pinagsasambahan. Kung madako kayo sa ganyang kalagayan, kung ganoon, pinapayuhan ko ang bawat isa sa inyo na lumipat na kayo sa ibang lugar para doon ay sumamba. Dahil hiniling ko sa pastor na huwag magpahintulot ng anumang bagay na labas sa kaayusan ng Biblia sa pamamaraan na ito na nakikita natin dito sa loob ng iglesia. At mangyari nga na nais nating ang mga kaloob na ito'y umiral at mailagay sa ayos at ang mga mananamba, kung ito'y gagawain ng tama, ayon sa salita, masasaksihan nyo ang isang matibay na kahangahangang iglesia na kumikilos para sa Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, ang kasunod namang bagay na dapat mangyari ay kung ang mga taong ito na lumilihis sa kaayusan sa mga oras na ito ay may diakono o aser na puspos ng Espiritu Santo at may pagkamabiyaya sa kanilang puso na lalapit sa tao na yon na may pagpipitagan na parang ama at itutuwid sila sa ganitong paraan. O ang pastor, sino man, kaya mahalaga ang mga diakono sa pagkakataon na ito. Dahil ang pastor, sa oras na yan, na ang espiritual na mga gawain ay nangyayari, siya'y dapat naroon sa silid panalanginan o kung sang dako na nananalangin. Ang mga mensaheng ito, halimbawa naman, kung walang nailalahad na mensahe, walang kapahayagan, kung ganoon, ang mga tao ay magkakaroon ng pribilehiyo kung naisin nila na tumayo at magbigay ng patotoo, isang patotoo na laan lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi naman sila pipilitin na gawin ito, pero ang mga patotoo ay dapat na maibigay bago ang pagmimensahe o bago magsimula ang pag-aawitan na gawain o anuman na mga patotoo sa mga gawain ng pagsamba. Nauunawaan niyo ba, Iglesia, na kung ganito ang gagawin, may bubunsod nyo ang buong iglesia sa espiritu ng pagsamba bago pumasok ang salita na ito'y maituro, tapos lulukob ang Espiritu Santo sa salita at ihahayag ang Diyos sa pamamagitan ng salita para ipagtibay ang inyong pagsamba. Ngayon, pagkatapos nito, oras na para pumasok ang pastor. Kung kasalukuyan pa rin ang pagbibigay, mensahe, sabihin na lang natin na ang pastor ay dapat lumabas na eksaktong, sabihin na lang natin, alas 7:30 at o 4 ora bago mag-alas 8. At kung ang mga pagbibigay mensahe tuloy-tuloy pa, bago dumako mismo ang pastor sa kanyang lumabas ng kanyang silid o kung saan man siya para dumako na sa pwesto niya sa entablado, may kapatid na lalaki dapat na magbibilin. Dahil hudyat yon para malaman ng mga banal na kapag dumako na ang pastor sa entablado, ay oras na niya para sa gawain. At yan ay maglalaan ng maramit, sapat na oras para sa lahat ng paghahayag ng mga kaloob, para dalhin ang Espiritu ng Diyos sa kongregasyon. At kung may di mananampalataya na naroon na wala sa ayos, isang taong mabait ang puso ang lalapit sa kanila. Siguro'y aser o diakono at pagsasabihan sila na sila'y ihilingin sa kanila na tumaimtim o manatiling taimtim habang may gawain. Dahil ang Espiritu'y nasa gusali at ang mga kaloob ng Diyos ay kasalukuyang nahayag para sa ikatitibay ng iglesia. At sasabihan ang naturang tao na ito ng may pag-ibig, di dapat marahas. Marahil, kung madako na sa umiinom-inom na ito ng alak, o masuwayin talaga, o kung ano na sagabal sa pagsasamba sa Panginoon. Samantalang ang mga kaloob, sa mga oras na yon ay nahahayag, mangyari nga na ang taong yun ay dapat, marapat lamang, o dapat na ihatid sa isang gilid, sa isa sa mga silid sa likod, o kung saan, at kausapin siya, at aksyonan ng may kabaitan.
Ngayon, habang papunta ang pastor sa entablado, kapag nakadako na ang pastor sa entablado, iminumungkahi ko, yamang narito ang Branham Tabernacle, na pangunahan ng pastor ang kongregasyon ng siguro'y 1 o 2 may inam na awitin. Dahil natuklasan natin na kung masyadong marami ang kumikilos-kilos sa loob ng iglesia, nagdudulot lang ng kaguluhan. Kaya iminumungkahi ko, gaya ng ginagawa ko sa pagpapastor sa iglesia, ako na ang nangunguna sa pag-aawitan mismo. At pakiramdam ko'y mainam na bagay yon kung ganon din ang gagawin ng pastor na siya na mismo. At sa lahat ng pagtitipon para sa pananalangin, kung saan tayo nagkakatipon na sama-sama, mga grupo ng pagtitipon para sa pananalangin, ang pastor nga'y dapat naroon sa bawat isa nito. Hindi dapat itagubilin sa kung sinong individual na lang na pangunahan ng ganitong uri ng mga pagtitipon. Dahil napansin natin na nalilihis sila sa doktrina at mangyari nga na nagdudulot sila na nadadala tuloy sa iglesia at maraming beses na nakapagdadala ng hidwang turo at kung ano pa na di dapat kabilang sa iglesia ng buhay na Diyos. At kaya ang pastor ay marapat na naroon sa lahat ng pagtitipon para sa pananalangin at kung ano pa, kung saan naroon ng kongre ang mga pagtitipon. At ang pastor ay wala dapat kinikilingan sa pagtitipon na sasabihin, may isang grupo sa gawin rito at may isa sa gawin roon. Ang pastor ay dapat mamagitan sa kanila at dumako sa kanila at ipagkasundo sila agad. At kung di niya sila maipagkasundo, magsama siya ng isang diakono. At pagkatapos kung sila'y di pa rin makikinig sa pastor o sa diakono man, kung ganoon, ay dapat nasabihin yon sa iglesia. At gaya nga ng sabi ni Jesus, ipalagay mo sila sa inyo na tulad sa isang pagano at isang publikano. Anumang talian nyo sa lupa, sabi ni Jesus, aking itatali sa langit, at anumang kalagan nyo sa lupa, aking kakalagan sa langit. Ngayon, kapag ang pastor ay dadako na sa entablado, ang pastor nga ang magpanguna ng siguro'y 1 o 2 kanta at dumiretso na sa salita. Wala ng oras para sa mahabang pagpapatotoo ng mga pagtitipon. At ang lahat ay tatayo at may bagay na sasabihin. Hindi ito yumayabong sa Branham Tabernacle. Kung meron sa inyo riyan na pinakikinggan ng tape na ito at sa inyo, yumayabong ito sa inyong iglesia, bueno, ayos lang naman yan. At ikinagagalak namin yan na yumayabong ito sa inyong iglesia. Pero sa amin dito, hindi po, nagdudulot lang ng kalituhan. Matagal-tagal na akong nagpapastor ng magdadalawamput ilang mga taon na rin, at natuklasan ko na nagdudulot lang ito ng kalituhan. Kung may patutuo kayo, ibahagi niyo yon bago sa kongregasyon ng mga tao, habang nagpapala ang Espiritu at ano pa. O ang tunay na paraan para magpatotoo ay di sa loob ng iglesia, kundi doon sa mga dakong madilim. Papagliwanagin niyo ang inyong liwanag kung saan madilim. Magtungo kayo sa mga bahay inuman at iba't ibang lugar, at kung saan ang kasalanan at ganong mga bagay ay buntun-buntun talaga. Tapos, doon niyo papagliwanagin ang inyong liwanag. May lugar nga para gawin ito. Pero sa kabila nun, kung pinagpapala kayo ng Panginoon at pinagkakalooban kayo ng dakilat espesyal na pagpapala o may bagay kayo na kailangan niyong ibahagi sa mga tao, gawin niyo ito sa oras ng ibang gawain bago magsimula ang gawain. Sa pambungad na gawain o kapag ang Espiritu'y nagpapala at nagbibigay ng mga patotoo at mga kapahayagan at iba't ibang wika at magpapaliwanag at kung ano pa sa pagsamba ng mga banal bago ipangaral ang salita ng Diyos. Pagkatapos ang pastor, matapos na pangunahan ng himno na ito, ay kaagad na pangunahan ng iglesia sa pananalangin at isang kongregasyong pananalangin na siya mismo, habang nakatayo siya sa entablado, ihilingin sa mga tao na iyuko nila ang kanilang mga ulo sa pananalangin. Sa ganitong paraan nga namin nasumpungan ang masigit na pagpapala at masigit na maayos na pamamalakad sa loob ng iglesia. At pagkatapos, ang kasunod na dapat gawin ng pastor, matapos, kung nakapagdawas sila ng isang tunay na espiritual na pagtitipon, na ang mga kaloob ay binubunsod na mahayag ang maraming lihim na puso ng tao, at mga bagay na inaasahan namang may bubunsod ng mga kaloob sa pagtitipon. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay naroon mismo sa pagtitipon,
at magiging mas madali na para sa pastor na masumpungan ang Espiritu ng Diyos. Yamang naroon na sa pagtitipon para sa salita ng Diyos habang nagbabasa siya at magsisimulang mangaral. Ang pastor nga'y mangangaral ng anuman na ilagay ng Espiritu Santo sa puso niya, anuman ito na nais niya sa pagkakatayo niya roon. Pero ang kongregasyon na may ganito lang, maaari silang magbunyi habang nangangaral siya, mangyari pa o magsabi ng amen kapag binibigkas ang salita. Pero yung tatayo pa't magsasalita sa iba't ibang wika at magbibigay ng interpretasyon habang ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pastor o kinukundina yan ng kasulatan. At ang sabi, ang Espiritu ng mga propeta ay nasa ilalim ng propeta. Dapat natawagin ng pastor ang pansin ng individual na ito. Tapos sasabihan sila na magpitagan at manatili sa lugar nila. Ang pastor nga ay kailangan na isang lalaki na may pagkamapagpakumbaba, pero di naman sobrang mapagpakumbaba, kundi maging tulad nga siya ng Panginoong Yesus Kristo noong makita niya na may mali na nangyayari sa loob ng iglesia, nakumpol siya ng mga lubid at pinalabas sila ng iglesia. At ngayon, ang iglesia ng Diyos ay bahay ng kahatulan, at ang pastor ang pinakamataas sa iglesia. Ang nakatatanda ang pinakamataas sa apostolikong iglesia, liban sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay magdadala ng kanyang mensahe diretso sa nakatatanda at ibibigay ito ng nakatatanda sa mga tao. Ang mga banal at ang kanilang mga kaloob ay dapat na naroon sa posisyon nila, unang-una, para sumambat magsama-sama na magkakapisan, na magbubunsod, gaya ng sinabi ko kanina, sa Espiritu ng Panginoon sa gusali para sa pastor, at magiging mas madali para sa Espiritu Santo na kumilos sa pamamagitan niya kung ganoon. Kapag may isang mainam na espiritual na pagtitipon na nadaos bago ang pagtuturo niya, at pagkatapos ang Espiritu Santo ay lulukob sa salita at ituturo ang salita, yamang may nauna ng mga paghahayag ng mga kaloob. At tapos, ang pagtawag sa pagdulog sa altar ay dadaos na. Pagkatapos, at marami ang makakakita at makababatid ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo at salita ng Diyos, na inilagay ito ng pastor doon na kayo'y ang iglesia ng buhay na Diyos. At gaya ng sinabi ni Pablo noong una, magpapatira pa siya at magsasabi, tunay, ang Diyos ay kasama ninyo. Ngayon, ang mga bagay na ito ay gawin mismo ng may pagpipitagan. At ngayon, sa pastor po, sa ating kapatid na Neville sa panahon na ito, alalahanin niyo, siya ang ganap na pangulo ng iglesia. Si kapatid na Neville ay may karapatan na gumanap ng anumang kapamahalaan na ibubunsod ng Espiritu Santo. Anumang bagay na ibubunsod ng Espiritu Santo na kanyang sabihin sa madaling sabi. Sa iglesia, may karapatan siya sa anumang bagay na pangunahan siya ng Diyos na gawin. May karapatan din siya sa lupon ng mga diakono. Maaari niyang palitan ang lupon ng diakono, ang mga tagapangasiwa, o ang pianista, o anumang katungkulan sa loob ng iglesia na gusto niyang baguhin, na may pangunguna mismo ng Espiritu Santo na kanyang gawin. At anumang gawin niya, kikilalanin ko ito, yamang siya sa paniniwala ko, sa isang lalaking makadiyos. Kikilalanin ko ito na ito'y sa Panginoon, at susuportahan ang siyaring bagay. Kaya ibig sabihin, ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan na magpalakad sa iglesia sa paraan na sa palagay niya'y kung paano ba dapat ito gawin. Ngayon, o anumang katungkulan sa loob ng iglesia, kung may pangunguna siya na napagpalitin ng posisyon ang mga tao, dahil siya may kapamahalaan na gawin yon, na ako naman ay naniniwala na lagi itong magiging kalugod-lugod at di gagawin kung di kailangan. Ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, at umaasa ako na ang bagay na ito'y gagampanan sa pinakamainam na magagawa ng inyong karunungan, at naway bantayan ng Espiritu Santo ang bawat isa sa inyo, at naway ang bawat may katungkulan sa iglesia ay gampanan niya ang iniatang na katungkulan sa kanya sa pagkakalam nito, na pananagutin kayo ng Diyos sa kung paano niyo ginanap ang katungkulan niyo sa iglesia. Ang bawat isa po'y magsusulit, at sa mga miyembro at sa mga kalugod-lugod na mga banal na may kaloob sa ating simbahan, sila na mga nakakapagpropesiya o nakakapagsalita sa iba't ibang wika o nakakapagbigay ng interpretasyon o may kapahayagan,
Kami nga'y lubos na nagagalak na narito kayo sa iglesia. And we will give you At full bibigyan namin kayo cooperation ng buong pakikipagtulungan sa lahat ng bagay na patutunayan ng Espiritu Santo na Kanyang sinabi sa inyo. and we love you. At iniibig namin kayo at naniniwala kami na ang mga kaloob na ito'y nasa inyo. Ano pat kung may tamang pagkakataon kayo at batay sa kasulatan na paglalahad nito, na kayo'y magiging kalugod-lugod na mga tagapaggawa sa piling namin. And may the Lord bless you all. At nawa pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Yan po ang sinsiro kong pananalangin. Mga Kristiyano na nakikinig sa tape na ito, may isang bagay na sa tingin ko ay nakalimutan ko. At heto po yun, na habang ang mga tao ay nagsasalita sa iba't ibang wika, ang dapat ay may 2 o 3 batay sa kasulatan. Ibig sabihin, 2 o 3 mensahe lang ang dapat na maibigay sa bawat isang gawain. Batay nga yan sa mga kasulatan na marapat na ito'y 2 lang o 3. Kaya naway, gampanan nyo ang mga bagay na ito ng nakabatay sa paraan na pangunguna ng Espiritu Santo rito sa kanyang Biblia. At ito po ang pinakamainam na aking nalalaman na pagganap dito. Sabi ni Pablo, marapat na 2 o 3 sa tuwing sila'y magsasalita, pagpalain kayo ng Panginoon.